Noong bata ako ay paniwalang-paniwala ako sa mga kwento na may kinalaman sa espiritu, spiritual, aswang, lamang lupa, engkanto at marami pang iba. Nakakatawang isipin na mabisang pamamaraan ito ng mga matatanda upang takutin ang mga batang madalas maglaro tuwing gabi o dili kaya sa mga batang hindi natutulog ng maaga. Pero lumipas ang panahon, tumanda na ako. Hindi ko akalain na ngayon ko lamang mararanasan ang tunay na kababalaghan na nagpamulat sa akin na hindi lang ako, tayo, nag-iisa sa mundong ginagalawan natin. Buwan ng Enero ng nakaraang taon, 5 buwan ng nagdadalang tao ang aking nakatatandang kapatid na itago na natin sa pangalang Erica. Mag-isa siya sa kanilang bahay tuwing sasapit ang gabi sa kadahilan ng minsan lang umuwi ang kanyang asawa dahil sa pagtatrabaho. Pansamantala, habang wala ang kanyang asawa, ako madalas ang pinagbibili ng samahan siya tuwing gabi. "Dito ka na nga humiga," paanyaya sa akin habang itinuturo ang bakanting pwesto na kanyang katabi. Agad naman akong sumunod sa kanyang alok at tumabi sa kanyang kama. Bandang 3:00 na ng madaling araw. Nang mga oras na iyon ay kailangan na naming matulog dahil masama para sa kanya ang magpaabot ng ganong oras. Ganon din sa akin na may pasok pa kasi ako kinabukasan. Gumilid ako ng pagkakahiga, paharap sa pader. Erica, si ate naman ang paharap sa pinto. Ilang oras na akong tulog nang bigla ay makarinig ako ng isang ingay mula sa likod bahay. Dahan-dahan kong iminulat ang mabigat kong mata dahil sa kulang pa ang tulog, ang hirap nitong imulat. Tiningnan ko si ate kung nagising ba siya dahil sa ingay, pero tila payapa pa rin ang kanyang pagkakatulog. Nanatili akong nakahiga habang pinakikiramdaman ko ang buong paligid. Hindi pa rin natigil ang ingay at patuloy lang ito sa pangangalampag ng aking gabi. Ayon sa pagkakaintindi ko sa tunog, 2 pusa ang pinanggagalingan ng ingay. Isang malakas na tunog na pangkaraniwan lang para sa mga pusa at isang mahina na malalim na pagngiyaw at tiyak na katatakutan mo. Bumaba ako sa kama at dahan-dahan kong tinunton ang pinanggagalingan ng ingay sa likod bahay. Binuksan ko ang ilaw sa likod at saka dumungaw sa bintana. Doon ko lamang nakumpirma na 2 nga ang pusang naandun na tinamaan ng ilaw at naaninag ko ang mga mata nito. Isang ordinaryong puting pusa at isang kakaibang itim na pusa na may berdeng mga mata. Nagtaasa ng balahibo ko sa katawan. Halos hindi ako makagalaw. Nakapaling ang tingin ng pusa sa aming pintuan. Samantalang ang isa naman ay diretso lamang ang tingin na tila nag-aabang na pagbubuksan ko siya ng pinto. Dahil sa takot ay kumuha ko ng maaring ibato upang umalis sila. Agad namang umalis ang puting pusa matapos kong batuhin na siyang iba naman ang ginawa ng isa. Nananatili ito at hindi alintana ang ginawa kong pamamato. Ang mga mata nito ay tila nagmamatsyag, nangingilatis, nagpapadya. Dahil sa hindi pa rin umalis ang pusang iyon, ay kumuha na ako ng patpat. May maliit kasing siwang sa pinto, ipinasok ko ang patpat at pinilit silang abutin. Buong tapang kong
iwinasiwas sa kanyang harapan ang hawak kong patpat. Pero hindi nito napapansin ang ginagawa kong pambubugaw. Nakatingin lang ito at patuloy ang pagngiyaw. Anong ginagawa mo? Halos malaglag ang puso ko nang biglang magsalita si ate mula sa likuran ko. Ate, tinatakot mo na naman ako. Sagot ko habang sapu-sapu ang aking dibdib. Natigilan ako sa pag-usap kay ate. Nang maya-maya ay naging matinis ang pagngiyaw ng pusa. Tumayo ito at inilabas ang mahaba at matatalas na mga kuko. Otomatiko ko nang ihampas ang hawak kong patpat. Nakailang ulit pa ako bago po tuluyang may tabuyang itim na pusa. Pero bago ito umalis ay tiningnan ako nito ng masama at nagpalabas muli ng isang matinis na ngiyaw. Habol hininga ako matapos sumarap kay ate. Nakakunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka. Nang may masmasan ako ay kunento ko sa kanya ang buong detalye. Agad namang nagsiyakyatan at kilabot ng kanyang katawan. Kinabahan din si ate. Nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Parehas kami nang hinala na may kakaiba sa pusang iyon. Pero hindi ko na inakala na masusundan pa ang mga kababalagang iyon, lalo na pag madaling araw. Nagdaan ang mga gabi pero naging tila ang katahimikan nito ay nagdadala ng milyong kilabot at nagbabadya ng panganib. JC, isarado mo na nga ang bintana. Utos sa akin ni ate bago kami matulog ulit. Lumapit ako sa bintana at inabot ang isang bahagi nito. Pero bago ko pa man isara yun, ay lumingalinga muna ako sa paligid. Sa tapat ng bahay namin ay may isang poste na tama lang para malimliman ang buong kalsada. Habang ako ay abala sa paggalugad ng tingin, isang bagay ang dumaan sa ilaw ng poste. Sa tansya ko ay paniki iyon dahil hindi naman ganon kalakihan ang anino nito at tumatama pa sa lupa. Nagtataka ako nang bigla ay umulit ang pagdaan nito sa ilaw ng poste. Hindi lang isa kung hindi maraming beses itong paulit-ulit. Agad kong isinara ang bintana sa takot kong mas pabigla ako kung sumunod ng mangyari ay pumasok sa bahay. Matapos kong ang maisarado ang bintana, hindi pa ako nakakatalikod. Bigla na lumagabag ang isang bagay. Pero kumakaluskos ito sa bintana. Tumatama hanggang sa aming bintana ang palakpak ng bagay na iyon. Paulit-ulit siyang tumutunog. Nasa tingin ko ay isang paniki. Agad kong tinawag si ate para sabihin ang pangyayaring iyon. Nananaig na ang takot sa aming mga kalamnan. Mabilis namin kinuha ang aming cellphone at tinawagan si Papa. Hindi ko akalain na maging sa syudad ay talamak ang mga kababalaghan. Alam naman kasi natin na ang ganitong kwento ay pambata lamang at malimit sa probinsya lang nangyayari ang mga ganitong kababalaghan. Nang dumating si Papa ay bitbit niya nga ang isang baseball bat, isang supot ng bawang. Nangunot tuloy ang noo ko. Pa, para saan naman yan? Tanong ko tungkol sa bawang na hawak niya. Inilapag ni Papa ang bitbit bago nagsalita. Para sa inyo, pamprotekta. Sagot niya. Aswang? Mga kakaibang nilalang na ang pakay busogin ng kanilang mga tiyan gamit ang pagpatay sa mga nilalang na may buhay na matitipuan nila. Nang bata ako ay nakwento na sa akin ang tungkol sa mga nilalang na ganyan. Isa sila sa lubos na kinatatakutan ko nang bata pa ako.
Kumuha ka na sinulit at karayom. Utos niya sa akin. Dito ka naman sa tabi ko. Balatan natin itong bawang. Ani naman ni ate. Matapos kong kunin ang sinulit at karayom, nakita ko silang hinihimay ang bawang. Tinatanggal ang balat nito at hinihiwalay sa pagkakakumpol. Kinuha sa akin ni Papa ang karayom at sinulit at saka tinahi ang bawang. 5 pirasong bawang sa kada sinulit. Bawat tinahing bawang ay inilagay sa gilid ng bintana at maging sa pintuan. Hiniwaan din ng kaunti ng mga ito para mas umamoy. Okay na yan, matulog na kayo. Masyado pang maaga, aniya at saka lumabas ng bahay si tatay. Nang pasakay na siya ng motor ay binili na niya pa ako. Ingatan mo ang ate mo ha. At saka ko sinarado ang pinto. Amoy ko pa ang matapang na halimuyak ng bawang na lumilibot sa buong kwarto. Nakakailang lang dahil hindi ako sanay sa ganong amoy. Nang una ay masakit sa ilong pero hindi rin nagtagal ay nakasanayan ko na. Nagdaan ang mga araw, buwan at tila naging matiwasay ang mga gabi. Malayong malayo sa mga unang araw. Hindi na rin ako nakakarinig ng may ingay na tunog na siyang gumigising sa akin sa malalim na pagkakatulog. Pero ang lahat ng yun ay akala ko lamang. Ika-7 buwan na ni ate sa pagdadalang tao. Kailangan ng matinding pag-iingat dahil masyado nang malaki ang kanyang tiyan. Bandang 3:00 ng madaling araw, nakarinig ako ng tila may matinis na tunog na nagmumula sa labas. Pinakiramdaman ko ang paligid. Malakas ang ingay na iyon na animoy mula sa malaking ibon. Panay ito pagsampit ng paulit-ulit na walang kasawaan. Pero habang tumatagal ay pahina rin ng pahina ang ingay hanggang sa halos hindi mo na ito marinig. Kasabay ng paghina nito ay tila paggulong ng maliliit na bato sa bubong ng aming bahay. Parang nililipad ang bawat bato dahil sa malalakas na hangin. Napabalikwas ako ng bangon at agad ay napatingin sa kisame sa takot na bigla na lang mawarak ito. Maya-maya lang ay isang tila kuko naman ang kumakalaykay sa aming bubungan. Nakakangilo ang bawat paglapat nito sa yero. Tiningnan ko si ate pero parang bingi lang ito at hindi alintana ang ingay. Pakiramdam ko tuloy ay ako lang ang nakakarinig nito. Naging mas malakas pa ang pagkahayod ng kuko sa aming bubungan. Tila gigibay na ito at pinipilit na maputasan ng bubong. Bigla ako naalala ang tungkol sa bawang. Napansin kong hindi na ganon kabagsik ang amoy nito. Luma na rin ang mga iyon at nabubulok na. Kumaripas ako ng takbo papunta sa kusina at mabilis na kinuha ang mga natitirang bawang. Binalatan ko ito at hiniwaan ng mga kapiraso para lumabas ang amoy. Inilagay ko ang mga nahiwang bawang banda sa may bintana upang hanggang sa labas ay maamoy ito. Kasabay noon ay ang pagtigil ng pangangalaykay sa aming bubong. Maging ako ay natigilan at pinakikiramdaman ng buong paligid. Wala nga akong maramdaman na sa paligid noong mga oras na yon. Normal ang lahat. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Pero bago pa man iyon ay isang malaking anino ang tumama sa aming bintana. Mas mabilis kaysa sa pagkurap ng aking mga mata. Nakakatawang isipin na nagpaparamdam lamang sa amin ang mga nilalang na iyon sa tuwing makakaligtaan namin ang aming proteksyon. Ginamit nila ang pagkakataon na iyon upang kami ay sindakin.
Nanganak na ang aking kapatid, ngunit sa kasamaang palad ay premature ang baby. Kaya kinailangan itong pansamantalang tumira sa ospital upang matutukan ng mabuti. Madalas ay walang tao sa bahay nila ate. Sa tuwing gusto kong mapag-isa para mag-aral ay doon ako natutulog. Sa aking pag-iisa habang nakahiga at handa nang matulog ay nakarinig na naman ako ng bato na tumama sa pintuan. Maliliit na bato yun dahil sa tunog nito. Ipinagsawalang bahala ko na lang ang hindi ko alam na nangyayari. Tutal wala naman na siyang masasaktan dahil si ate nanganak na at wala naman doon. Kinaumagahan ay napakinggan ko ang mga matatandang nag-uusap habang ako ay nabili sa tindahan. Umalis na raw kagabi yung matandang nakatira dyan. Ani ng isang tsismosa. Mabuti na lang talaga. Napaka-misteryoso kaya niya, biruin mo. Natutulog sa umaga at mulat sa gabi? Sino bang tao ang hindi matatakot sa kanya? Ani naman ang isa. Napatingin ako sa bahay na tinutukoy nila. 2 bahay lang ang pagitan nito mula sa bahay ni ate. Napaisip tuloy ako at nagtaka dahil sa pagkakatanda ko, 8 buwan pa lang si ate na nakatira doon. Ibig sabihin ay pantay sarado niya talaga ang pagbubuntis ni ate. Pinilit niya mang kuhain ang bata. Hindi niya nagawa.